Magandang araw no sa manonood natin dyan ng Paul Computer YouTube channel. Ang video pala natin ngayon no ay tungkol sa printer Canon no Pixma G1010. So meron tayong dalawang topic no na pag-uusapan dito. Pause muna natin. Ayan, G1010. Okay. Ang yung dalawang topic na sinasabi ko ano ay tungkol ito sa kung kailan dapat na mag-replace no ng bagong printhead sa inyong printer no at saka paano mag-install. Paano siya install sa inyong printer Canon Pixma G1010. Okay? Continue na natin yung video. Ayan, Canon siya. G1010. So yung gagawin natin dito no ay magte-test print tayo. Kasi yung sabi ng may-ari ay hindi na daw maganda yung kuwan niya, yung output, yung pag-print. Merong mga kuwan, hindi maganda yung pagka-print. So yan, papakita ko dyan sa inyo ano. So dalawa yung iniisip ko dyan no. Either na wear out na yung nozzle tip niya. Ibig sabihin na pudpud na no dahil sa nagamit na siya ng matagal, or yung isa naman na iniisip ko ay baka mayroong problema dun sa may hose galing dun sa may ink tank no, papunta dun sa may printhead. So una ko na tinest dyan yung sa hose, kasi nung binuksan ko yung printer ano, merong mga air dun sa hose. So naisip ko na baka merong butas kaya hindi makapasok yung ink papunta dun sa may printhead. So kailangan i-check muna natin kung talagang may problema sa hose. Ayan, tingnan ninyo oh. Ayan yung print out niya. Hindi siya kuwan no. May mga lines na hindi siya kuwan. Namang mga ibang kuwan, walang di lumalabas yung ibang ink. Okay, so dalawa yung possible dyan, okay? Either na wear out na yung sa katagalan na ng gamit no, kailangan talaga mag-replace ng bagong printhead, or baka merong problem lang dun sa may hose nya. So ayan, ibig sabihin niya no, kasi nag-count kasi ako dyan eh. Okay, so alam nyo yung ginawa ko ano ay sinubukan ko muna, tinest ko muna kung baka merong butas sa kuha nya no, sa hose no, galing sa tank papunta dun sa may printhead no, or baka hindi nakabit ng maayos no, possible din yun eh. So yung ginawa ko ano, nag-flashing ako dyan ng printer. So kapag nag-flashing kayo ano, pupunuin niya ng ink yung printhead, tapos sisipsipin niya yung ink galing sa tank para walang magkaroon ng walang bubble doon sa hose. Okay, merong naka-flow na mga ink doon. Okay. So nung ginawa ko yung pag-flashing, edi okay na ano. Wala nang mga bubbles doon sa mga hoses niya. Nung nag-print ako, ganyan pa rin ang result. Ayan o, nakita ninyo, hindi pa rin makalabas yung ink. So possible na yung problem ay nasa mismong kuha na, nasa printhead na talaga no. Kasi alam nyo yung printer natin
sa katagalan ng gamit, yung print head mismo, yung tip niya, no, ay napupudpud din yan pagtagal, no, parang gulong yan ng sasakyan na ginagamit natin. So nawi-wear out yan. Okay, so kailangan, ganyan yung result niya, ano, yan yung mga palatandaan or sign na kailangan na ninyo mag replace ng bagong print head niya. Okay, so patuloy natin yung video. So yung gagawin natin ay punta kayo sa printer ninyo G1010. Okay, tapos punta kayo doon sa may management. Ayan. So ayan yung sinasabi ko kanina na kung paano mag flashing. So pupunuin niya or sisipsipin niya yung ink galing sa inyong sa tangke ng inyong printer, no. I-fill up niya yan ng ink para walang bubbles doon sa may mga hoses ninyo. Okay, so ngayon ay dahil napatunayan na natin na may problema talaga sa print head, ay magre-replace tayo ng bagong print head. Yung itsura niya parang cartridge lang, ano, cartridge ng print head. Pero yan kasi yung term ginagamit, print head. Okay, so tuturo ko sa inyo dyan, ano, paano ngayon ay tuturo ko sa inyo paano naman siya paano siya install. Ay kailangan ninyo tanggalin lahat ng mga nakakuan dyan, yung mga protection nya, kasi iniingatan dyan yung tip, yung nozzle tip sa ibaba, kaya ganyan siya. Okay, tapos hanggat maaari wag ninyong dapat nakatayo siya, wag ninyong para yung flow ng ink, I mean yung nozzle tip nya dapat nasa ilalim na part. Okay, ganyan kuan yan. Okay, so turn on natin yung printer, no. So wala bago kasi para sa akin yung printer na yan. So nung binuksan ko ay siya pa magitna. So isip ko kung saan ano ko yung gagawin ko. Ang kailangan ko kasi na matanggal yung print head doon para mapalitan ng bago. Okay, so ayan, papakita ko sa inyo kung paano mag troubleshoot, no. Mabilis lang, titigil yan yung paggalaw niya once na meron kayong na open. So yan, no, tingnan nyo, pinataas ko lang. So yan yung first na gagawin niyo, itataas niyo yung dalawang yan. Yan, okay, either lang tapos yan nyo ipipisilin niyo, ayan, yan, ganyan, oh. Pipisilin niyo yan, tapos iakyat yan, tsaka ayan yung printhead nya. Nakita niyo yung letter na C at B, ibig sabihin ng C colored na printhead, tapos yung isa ay sa black naman. So make sure niyo na yung ilalagay niyo yung color na printhead doon sa C at saka yung black doon naman sa black. Okay, so bago ninyo ikabit yung inyong nabiling printhead ay kailangan tanggalin niyo yan. Yan, protection yan doon sa tip nya, yan sa ilalim. Binilisan ko yung video kasi masyadong mabagal dyan, Ayan, so ganyan yung itsura nya. Direct na, ang ganda, no? Direct na yung hose dyan, hindi na tulad ng dati na binubutasan pa. Ayan, tatanggalin niyo yung nasa yung mga sticker nya, lahat kukunin niyo. Yan, yung meron din palang sticker dyan sa may bandang ilalim.
Kaya kinunan ko lang kasi ng video dyan, ano, kasi nakalimutan ko gumawa ng content eh. Pasensya na kayo sa ingay sa labas ha. Gusto ko lang po makatulong. Yan. Yan yung bagong natin. So yung maliit na yan, kita ninyo sa colored yan, yung tip nya basta maiksi, yung maiksi na sa colored. Tapos yung mahaba, nakita nyo yan, yung mahaba yung tip nya sa black yan. O, lagi ninyong tatandaan para hindi kayo magkamali, kasi once na matanggal na ninyong sticker, hindi niyo alam kung saan yung color tsaka kung saan yung black. Okay, so yung first na gagawin niyo, siyempre pipindutin nyo na lang yan ha. Huwag hindi ninyo kailangan na pisilin pa. Ipipindutin ninyo yung sa taas na part. Yan, pindot lang yan. Okay. Yung tapos kahit saan sa dalawa dyan, pipindutin ninyo sa yan. Yan. Okay. Sa pagtanggal naman, okay, yung unang tatanggalin nyo yung sa taas. Huli na yung sa ibaba. So turn off natin, tsaka turn on ulit para gumalaw yung head nya. Gagalaw na yan kasi nakuha na natin eh, naibalik na natin. Napakadali lang, ano? So ngayon alam niyo ano na yung gagawin kapag nag-print kayo, walang lumalabas na ink. Pero kapag nag-print kayo, ano, bago lang kayo nag-install ng printhead, mga ilang buwan lang ninyo nagamit, tapos gano'n na yung nangyari, ibang usapan na yun. May problem na yun sa host or sa kuwan. So magte-test print tayo dyan, ano? Mabilis ang video ito. Sana makatulong. No, yan, print test page. Punta kayo sa my printer properties. Okay? Test print tayo. Yan lagi ginagawa ko kapag naka-install na ako ng mga bagong cartridges or printhead. Yan. So ang gawin niyo, kasi nung nag-install ako dyan ng bagong printhead, meron pang mga air bubble dyan doon sa mga kanya, sa mga hoses nya, merong air, no? So yung gagawin niyo ay magpa-flashing kayo ulit para mag-flow yung ink. Okay? Siyempre mababawasan ng konti yan dun sa may tank, tapos dadagdagan nyo naman ulit. Kailangan kasi sa mga printer ganyan always na puno ng ink yung tank nya. So babantayan ninyo every time kayo mag-print. Huwag ninyo hayaan na umabot sa gitna yung level ng ink dun sa ink tank. Make sure na always puno para hindi kayo magka-problema sa para always na working condition siya. So ayan, Canon Pixma G1010, napakadali lang mag-replace ng bagong printhead. Okay, so ayan, no, sabi ko kanina merong pang air, no, magta-flashing kayo dyan para mawala yan, para mag-flow lahat ng ink dyan. Okay, kung alam niyo kung paano mag-suction ng ink, yung paghila ng ink direct sa quad, ay pwede naman ninyo gawin, pero ito sinasuggest ko ito sa mga baguhan lang, no, kasi hindi naman lahat alam kung paano mag-kuhan eh. Pero siguro later, no, tuturo ko sa inyo, kasi nagmamadali yung may-ari dyan, kailangan na nila eh. So ayan, kailangan nyo mag-flashing. Kapag nag-flashing naman kayo, mababawasan ng kaunti yan. Okay, dahil syempre bago yung printhead natin, baka
possible na kaunting ink lang yung kukunin niya dun sa may tangke. Kung mabawasan man yung ink ninyo sa tangke, sa colored or sa black, ay make sure ninyo dagdagan na lang ninyo. Dapat always puno yung puno ng ink yung kuha ninyo, mga ink tank. Okay, so wala yan, hindi ko yan tinuloy, pinakita ko lang na yan yung gagawin ninyo once na nag-replace na kayo ng bagong printhead. Okay, kasi nag-test print lang tayo kasi meron naman talagang ink na dun mismo sa loob, so magka-flashing na lang kayo, no? Ito na nagtatapos itong ginawa nating video, no? Sana ay nakatulong sa inyo, no? Huwag kalimutan mag-subscribe doon sa mga baguhan pa lang na nakapanood nito. Hanggang sa susunod naman na gagawin natin video. Ganun pa rin. Kasi meron akong ginawa yan sa printer na yan. Another topic. Ganun pa rin. Sana mapanood niyo, no? Tungkol pa rin sa kwan. Ililink ko dyan. Related pa rin sa printer na yan. Okay? Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli naman nating pagkikita or sa susunod naman na content na gagawin ko. Okay? Bye bye!